Habang patuloy ang investigasyon sa pagkamatay ni Rustans Executive Paulo Tantoco, patuloy ang panawagan ng transparency kaugnay sa pagkakasangkot umano ni First Lady Liza Araneta Marcos sa insidente na ngayon ay itinatanggi ng palasyo. Si Jane Codnita sa balita. Sa gitna ng kontrobersya sa pagkamatay ni Rustans executive na si Paulo Tantoco na umano'y nasawi dahil sa cocaine overdose habang nasa Amerika, lumalakas ang panawagan para sa Malacanang na maglabas ng komprehensibong ulat, lalo na't iniuugnay ang insidente kay First Lady Liza Araneta Marcos. Mariin namang itinanggi ni Presidential Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro ang anumang koneksyon ni Tantoco sa opisyal na grupo ni Liza Marcos. Ngunit ang higit niyang binigyang diin ay ang umano'y pagpapakalat ng fake news na ayon sa kanya ay malinaw na intensyon upang siraan daw si Marcos Jr., si Liza Marcos at ang buong administrasyon. Partikular na tinukoy ni Castro ang umano'y pekeng police report na lumalaganap sa social media na nag-uugnay kay Tantoco sa entourage ng unang ginang na nooy nasa Estados Unidos rin. Anya, may mga bahaging idinagdag lamang para palabasing sangkot ang unang ginang. Unang-una, si Mr. Paulo Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage ni FL o ni First Lady ng unang ginang. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Pinaliwanag na po natin lahat ng mga katotohanan. So, wag po tayo kasing maniwala masyado sa drama, sa gimmick, sa gawa-gawang kwento. Sinasabi ko na po, yung police report na yan, it's a fake document. Ngunit sa kabila ng maring pagtanggi ng palasyo, hindi pa rin kumbinsido ang publiko. Para sa ilan, mistulang umiwas sa mahahalagang tanong ang administrasyon kung ano nga ba talaga ang relasyon ni Tantoco at ng First Lady. Maging si Senadora Amy Marcos ay nananawagan ng komprehensibong ulat mula sa Malacanang upang tuldukan ang mga haka-haka. Anya, ang kawalan ng konkretong sagot ay lalo lamang nagpapalalim sa hinala ng publiko. Sa halip na linawin ang mga detalye, mas piniling atakihin ng palasyo ang mga bumabatikos at itutok ang isyu sa peking ulat. Subalit habang nananatiling bukas ang maraming tanong at hindi sapat ang tugon mula sa gobyerno, lalo lamang umiigting ang panawagan para sa katotohanan, transparency at pananagutan mula sa pinakamataas na liderato ng bansa. Ito si Jane Codnita, inyong citizen correspondent, nagulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.